Si Sergeant General Lander, na-assign sa 3rd Special Mabalasig Company, 1st SF Battalion, Hunter Killer. SF class. SF class 128, Airborne. Airborne class 106, Rigger class 34, Jam Master class 80, Pre-fall. Pre-fall class 30. Master. 30. Lahat sa unit nyo is marami kayong pre-faller. Sa kumpanya namin, sir. Bali, 2 lang kami. Sa kumpanya namin. Kasi more on ano na yung pre-fall, di ba? Oo. Pag pre-fall ka, medyo ano ka na doon? Anong, kumbaga, ano yung, siyempre yung Kabahan ka din sa una. pre-fall. Hmm. Ilan ang taas na lift mo na? Pinakamataas na altitude na talon mo sa pre-fall? 8,000? Ay, oo nga. 7, 8. 1,000. Yun yung one. Ilang years ka na sa serbisyo, Sergeant? 15 years, sir. 15 years. Maliban sa 3rd Mabalasik SF Company, ano pa yung unit na Dito ka, simula private kami, dito na kami nasay. Dito na ako nasay. Sa 1st Battalion. ano yung designation mo ngayon? Ngayon, bagong CEO namin ngayon, nilagay ako sa Intel. Dahil akong team sergeant, matagal akong team sergeant. Pag sunod ng team sergeant, ano nang kasunod nun? Platoon sergeant? Wala na. Wala na, team sergeant. Team sergeant lang talaga. Yun yung kwan. Sa loob ng 15 years, alam ko marami ka ng accomplishment dito sa 3rd SF or 1st SF. Ano yung hindi mo makalimutan na karanasan sa enkwentro? Dito sa 1st Battalion, marami talaga akong encounter dito. Yung sa panahon kasi ni Sir San Jose, puro operasyon kami. Kaya yung isang guerrilla dito na Guerrilla Plant 68, dismantle namin. SF talaga yung... Oo, SF, oo. Kumbaga naubos namin. SRC-4. Dito sa... Oo. Bukid nun. Mahon kitang nad sa Karatungan. Ang naging area nyo is, naikot nyo na ba ito Pilipinas sa unit mo? Galing ka sa unang pag-private kami, doon kami din ang 1st Battalion, Quezon Province. Tapos, ang kumpanya namin doon din sa Quezon Province, sa Sampaloc, Quezon. Tapos, nalipat kami ng Candelaria. Tapos, napunta naman kami ng Bicol, kumpanya namin. Tapos ng Bicol, Tacloban. Tapos dito na. Sa bukid nun. Muslim area wala? Wala pa. So mostly in PE? In PE. In PE talaga yung palagi yung encounter. Kasi pag sa Quezon kami, nalisan namin yun kasi nakliran namin dun eh. Ang nakliran ng 1st SF Battalion. Ang Quezon Province. Ano yung matinding gera mo? Ikwento mo daw. Yung 2016, yun lang una kong, yun talaga yung 3 oras na encounter yun. Yung August 2016. Saan yun? Parting Valencia. Sa Lilingayon. Barangay Lilingayon. Anong? Bali may impo nun sa amin. Nagbuo ng team. 2 team dito sa batalyon, 2 team sa 3rd Company. Yun. Bali, may guide din kami nun. Magkabisado na yung area ba? Bali na sa Intel din ako nun. Intel pa ako. Ako kasi, sa amin kasi sa Intel dati, Sir Balatbat, kami na lumalakas sa impo namin.
Kaya kahit tatlo lang kami, dalawang sibilyan, in-engage namin, mag-escort kami. Saan? Oo. Hindi yun ah. Dati. Kasi karamihan, pagdating namin dito, daming impi talaga. Dito, kalakasan nila. Ganun nga. Oo. So kung may info kayo, kayo lang. Kami na naman agad. Talaga siguraduhin nyo. Oo, kasi ayaw namin na pagod pag tropa eh. Kumbaga, kaya din namin to eh. Oo. Oo. Ikwento mo daw, yung 3 hours mo. 3 hours. Ang bali yun, galing doon kami sa Bangay. Briefing kami doon. Ang ginawa naming transportation doon, yung civilian. Kasi ang balibot namin, may mga masa din sila eh. May mga masa yan sila. Pero ang info noon, sige daw, ang info noon is, ang info nyo, May grupo na nakita. Malakihan yun. Kumbaga tapok sila, di ba? Mayroon silang mga doon na yung kampo. Bago pa silang mga isang buwan pa sila doon na stay nila. Tapos inimpil kami noon. Bali pag dati kasi kailangan maingat ka sa pagpasok sa area. Hindi ka magpakita sa civilian. kasi ilan na, Oo, hindi apat natin kami noon, marami kami. ay, Oo, okay. oo. Ang ginawa namin, 2 araw na lakad yun eh. Isang gabi. Bali, unang pag-impil sa amin, mataas kasi yung bundok inakyat namin. Hindi namin na-hit. Alas 11 kami nang-impil ng gabi noon. Nakapatong kami ng bundok siguro alas 2 na siguro yun, ng mga ilang araw. Wala pa kami sa kalitnaan, kugunan. Ang ginawa namin, maliwanag na, alas 5 na, doon na kami, kugunan na lang kami. Hinintay namin magdilim ulit. Bago pakyat. Pagdating sa tuktok, may raids na yan. Tuloy-tuloy na raids. Pagdating na, pag galing namin sa kugunan, init namin talaga yung high ground kagabi. Doon na kami pa umaga. Move naman kami hanggang maghapon. Puro lakaran nyo. Oo, puro lakaran. Bali, Ikwento mo daw yung terrain dyan. ang terrain, dyan sa parting Kalatungan, matataas talaga. Matataas, karating araw mo talaga, isang araw mo talaga bago umakyat dyan. Pero masukal. Hindi naman. Hindi naman. Mayroong ding, ang sa taas niya, masukal talaga, kahoyan yan. Sa baba, mga malinis. Yan. So, delikado pag-araw yun. O, kasi kailangan talaga, huwag ka talaga pakita sa sibilyan. Kasi ang sibilyan, masa nila yan eh. Dati. Ayun na. Nilakad na namin 2 gabi kami doon natulog tapos 3 araw. Pagka 3 araw na yun, marapit na kami. Mag-alas. Ang sabi ng guide sa amin pala, kaya ako man ang lead scout eh. Sa team. Yun namin ako ang lead scout. Sabi ko, malayo ba? Napagtabok ko sa sapa, pag-angat na to, doon na. Ay, malapit na daw, sabi ng guide. Tapos, tinawid namin yung ilog, tapos inakyat namin yung taas. Pagdating namin sa taas, mahaba kami, 4 na team eh. Puro pagod na, alas 12 na yun. Nagdesisyon na magkain. Ngayon, pag nag-advance ako, 2 kami ng guide ko, si Litsim Bahon, may nakita kaming trackings bago, 2 trackings ba? 2 paa. Yung pala kakaalis na yung gwardiya nila. Kakaalis lang. Sabi ko sa tropa, may trackings bago. Sabi ko sundan natin to. Malapit pa ito. Pag mga 50 meters siguro. 50 meters. May man narinig na kaming maiingay. Maiingay ba? Sabi ko, may sityo ba dito? Sabi ko. Sabi ng guide David, yan na. Sabi niya, yan na. May parang hill yun eh. Pababa, galing kami sa taas, pababa, tapos may hill. Nag-upukan kami yan, 4 na team. Araw yun, araw. Tanghali. Wala pa kaming kain doon. Oo. Alas 11:30. Upukan kami yan. Mabuti yung isang kasama namin,
Nakakuha niya ang wire ba? Nagalaw niya. Wire pala doon pala yung landmine. Laki. Pinutol lang Plystone. Pinutol namin. Tapos, sabi ng team leader, ang dalawang, kaming third company, kami nang pasok. Ang dalawang team, blocking. Ang grabe na talaga kasi ang maswerte na kami kasi yung tupistuhan namin, hindi nila ini-expect na doon kami dadaan. Kumbaga, daming warning device. May mga tali na itim ba? Magalaw mo yun, iingay yung lata. Tapos mga suyak. Oh. So, kampo yun. Kampo talaga, 80 yun. 80. 80 yun. Eh ngayon, ginawa ko yung butas ko, nagpaalang ako. Dalawa kami ng guide ko. Ginapang talaga namin. Inilisan namin yung mga suyak, tinatanggal ko. Sabon, tinatanggal namin para madaanan. Tactical talaga. Ano mo daw? Dito pa sila, dito saan kayo Dito kami sa taas. Kumbaga, dito yung ridge. May trail na kuan eh. May trail na buhay. Pero maliit lang siya. Galing kami ng ilog yan. May trail tapos doon nga may tracking. Pababa yan. Pero parang kuan na siya, hindi siya masyadong mataas. Tapos may hill na medyo mapatag ba? Mga kuan siguro. Kasi kami apat na team doon nag-umpukan eh. Pero rinig nyo Rinig talaga, kaya kami si Cho. Wala pa, hindi pa kayo na-compromise na, no? Wala pa. Wala compromise. Kaya, ako gusto ko talaga na dikitan na kagad. Dikitan na. Estimated nyo na layo nyo sa kanila? Mga dito lang siguro, ay mga 50 meters. Mga dito siguro at 50, 70, yan. Malapit lang. Sa baba lang sila. Malapit lang. Maingay din kasi sila eh. Maingay din, may radyo pa kasi sila, kikinig pang radyo. Oo. Nag-APM pa sila. Nagtatawanan pa. Ngayon, yung dalawang team nag-blocking na. Kami na pumasok. Dalawa kami ni Lisimbaon ng una eh. Ako talaga na, ang agwat ko siguro sa kanila mga 10 to 15 meters lang. Kita ko talaga sa kalaban. Nagtatayuan sila. Nagkakarate-karate ba? Kasi ikaw yung lead scout, no? Oo. Hinihintay ko na makadikit yung kasama ko. Kasi tactical din sila pababa sa akin eh. Bakit anong command ni Sir, no? Anong sabi ng quad? Wala pa. Hindi pa kami nakapastar doon. Wala pa. Didikit pa lang. Oo, didikit pa lang. Pero ako, dalawa kami nasarap pa kami ng guide ko. Pumipili na ako kung sino barilin ko. Dati. Oo. Nasa harapan mo na. Oo. Ang cover namin noon, mga tinatumba na kuan ba, mga puno. Ilan yung nabibilang mo ng mga kalaban? Yung nakikita ko, mga 8 sila. Yung barilin na nakakuan lang, nakasandal, nakasandal sa mga kahoy, natumba. Yung iba nakaupo, yung iba nagtitingin na nagkarati-karati sila. Pero confirm mo na kalaban? Kalaban talaga. Kasi kita ko ng baril eh. Hinihintay ko lang yung tropa ko na makadikit. Ngayon, yung blocking namin, apakan siguro yung warning device nila. Tumunog ang lata. Hindi, yung sa gilid ko, mayroon pa maingay ba, nagkukubod ng lubi, ng nyog. Hindi talaga kami na-compromise nun. Kasi, relax na sila eh. Relax sila. Pag tunog, kumbaga, hindi nila pinansin ba, binawali nila. Wala lang. Wala lang sila. Kasi nagkasagahan sila eh. Ngayon, iniisip ko, hindi ko napabutin ito ng... Tagal ako nakaibig eh. Sinong kabady mo, kadikit mo? Si Litsimbaon, yung kasama ko namatay. Sabi ko, bro, ito na. Sabi ko ba? Pag tunog ng lata, mga... hindi mga 20 seconds, binaril ko na. Automatic ko na eh. Ina-automatic ko na. Pag auto ko, pumutok din yung kasama ko, sabay na kaming dalawa eh. Yung kasama namin sa labas, dumikit na sa amin.
Dumikit na. Eh, ang basta mo unahan mo kasi ang kalaban, hindi na yan makareact. Hindi mo alam, hindi mo sila makakay. Matataranta na sila ba? Pagkita mo sila na hindi nila alam gagawin nila. Parang tulala pa, no? Oo, hindi. Ako focus lang ako sa kanila. Hindi, tagal pa sila nakapag-react. Kasi galing bullying fire namin eh. Dalawang team kami eh. Kuha agad, nag-skirmish agad kami. Malapit lang, kaso lang ang pabor sa kanila kasi, sir, kuha sila. May barikid sila kahoy ba? Tapos ang 16 lang sa ibaba. Magaling kasi hindi mo talaga malaman na kampuan kasi wala kang makitang punso. Tinabunan lang ng mga dahon ng kahoy. Oh. Galing. Oh, kahoy. Yun na, puto ko na. Natapos kami siguro mag-alas 4 ng hapon. Araw, ulan, hinto naman lang ang ulan, init na naman. Kaya hindi siya matagal umatras yun kasi yung mga daming babae eh. Yun ang winner din lang, yung pumalakasan nilang nagkuhan sa amin. Nagharap. Pero wala din. Tumakbo din sila. Kasi posisyon sila eh. Oo. Lugi kayo sa posisyon? Hindi naman kasi ang makita namin, ang reference namin kasi pag hinto ng ulan, magpags na yan eh. Makita namin yung siga ng baril nila. Kung saan sila. Hindi rin kami matamaan kasi ang posisyon sir ganito. Parang may slope na maliit pa. Oo. Yung bala nila lagpas sa amin. Lagpas sa amin. Bala nila. May pags na, ibig sabihin mataas na kayo. Hindi, bundok talaga. Kagubatan. Kagubatan yun. So full the line din sila? Full line din sila. Hinintay nila ma-exit na yung mga kasamahan nila. Nagsasikawan ng babae. Maingay na. Oo, may blitzer sila, may generator, may focus, may laptop. Nagkaklase pa yung iba. Oo. Matindi na. So kampo talaga. Kampo talaga yun. Malaking kampo. Oo. Estimated nyo doon? 80 plus. 3 kumadrin doon. Panahon ni yun eh. First 1 hour, first 2 hours, ano yung situation sa inyo? Kumbaga, titigil kami ng putok sila na naman. Balos-balos, magtipid ng bala. Magtipid. Eh, buti yung mga cruiser namin, walang palya din. Doon din ang nakakuha sa amin. Nakapatras sa kanila ba? Pero ikaw kampante ka na, hindi assault ang kalaban. Hindi assault yan. Wala pa akong sa encounter ko, wala pa akong nag-assault sa akin. Sa kalaban. Hindi rin kayo makaka-assault pa muna. Hindi pa, kasi continue pa rin sila eh. Nagtagal ng ganun ang... Umulan, uminit nga eh. Ulan, init, tapos mapags. Mapags ba? Grabing pags doon sa parting Kalatungan. Nagtagal ang putukan, ibig sabihin marami silang bala. Oo. Marami. 9 na ba eh, 11 yung baril ko namin eh. 5 yung nakuha kong baril eh. Oo. Ilan nakuha mong baril doon? 5. Overall na baril ang... Oo, ang lahat nakuha namin 11. Puta, tindi mo ah. Pero namatay. Ang masakit lang yun, namatayan kami nakasama. Sino? Litsi Bahon. Sa encounter na yun? Oo. Yung guide ko. Mga anong oras na siya na... Pa-exit na yung kalaban. So ibig sabihin tapos na? Oo, Tapos na? tatapos na. Ikwento mo daw kung paano namatay si Litsi Bahon. Yung sabi ng... Ako, focus kasi ako sa harap eh. Focus kasi ako sa harap. Yung baril ko nga, nag-negative na. Nag-one shot na lang. Tumatanggal na yung bolt niya ba, yung parang lock niya. Bakit ano yung baril na gamit mo? Yung mga karaan ba, yung mga triangle na M16, wala pang R4. Dati. Yun ang mga baril namin. Yun ang baril namin dati. Hindi, kung itong mga kuwan lang, mga bago ngayon, ang gamit ko nga na baril na, yung nakuha ko nga, yung ikila na diplato yung bala eh. Yung 60 round. Yun ang ginamit ko na sa kanila pag kuha namin eh. Pag assault namin. Kasi naiwan na eh. Kalatag na lang dyan.
sa yung mga nagkakarate-karate ba? Hmm. Hindi nila nadampot eh. Kasi ang pagbaril ko, tumba talaga ang tao. Siguro na paano nawala naman, hinila ka pala kasama nila. Kasi putok namin yun din ang putok nila eh. Siyempre naman, kampo yun eh. Oo. Posisyon yun eh. Umundayan din sila. Mga anong oras na natamaan si Litsimbaon? Mga patapos na yun, pa-exit na yun sila, papitik-pitik na yung putok nila eh. Hapon na. Kung hapon na. May tama ako. Sabi may Dix. Wala na. Pantog ang taba niya. Pantog. Yun lang yung last word niya. May tama ako, may Dix. Maya-maya, wala na. Humilik na lang siya. Pagtapos ng clearing, yun na, pagbalik ko sa kanya. Pinapikit ko na yung mata niya. Sabi ko, bro, ikaw pa talaga nakuha ba? Bakit? Anong sabi mo? Sabi ko, bakit ikaw pa bro? Sabi ko. Kasi yun talaga kabady ko eh. Dati. Kumbaga, close kayo. Oo, kasi may. Dati. Ito yung mahirap doon. Lahat, dami namin mga recovery doon. Mga So, bagpak nila. Parang hindi ka masaya ba na Oo. makarecover ka? Sayang. Sayang yung pinaghirapan ba. Pero, ganun parating ng trabaho eh. Ano siya lang ang ano doon? Pag umagahan, nag-clearing ulit, may namundidan ulit kami ng isa, taga-batalyon, may nagpaiwan pa sa kanila eh. Sa kalaban? Oo. May nagpaiwan pa sa kanila. So talagang na-occupy nyo yung buong kampo? Oo. Sa blitzer nila nga, may naman naiwan pa ng mga baril eh. Ang babae siguro yun. Umandar pa yung generator, ang ilaw nila kaya siga pa. May generator sila. Oo. So, barrel, generator, pati yung mga Yung focus. May focus pa sila. kuha nyo. Anong taon yan? 2016, August. Tagal na, no? Kasagsaga pa nila dito dati. Ano instruction sa inyo noon? Anong after noon? Ay, ilan ang body count? Wala kaming body count na nakuha. Nadala nila lahat. Nahila nila lahat. Pero pag after noon, may mga narinig kayo na may mga patay. Oo, meron. So, baril lang talaga yung naiwan. Baril. Baril ang mga gamit nila. Tindi, no? Panahon ni Sir Navarro yun. Yun ang matinding encounter namin. Pero, Naghihinga ng bala eh. ha? Naghihinga na ng bala. Sige, kwento mo na. Ano yung kwan doon? May bala pa, bala. Naghihinga ng bala kasama namin eh. O kasi ganun pa naman katagal, di ba? Oo. Tatlong oras yun, higit. Pero, believe ka rin, no? Kasi in PA area, tumagal lang ganun. Oo. Talagang hindi na ayaw nilang iwanan. Kumbaga, sinicure nila yung kasama siguro nila. Bago pa sila establish doon eh. Mga isang buwan. Ayun yung part. So, anong kwan nun? Nakuha mo doon? Anong naging, ano mo? Dami kami na gold cross doon, mga team sergeant, tago. First gold cross mo yun? Oo. Ay. First gold cross. Tapos baril. Anong masasabi mo sa encounter na yun? Sa'yo lang. Ngayon, balikan natin. Kumbaga yung sakripisyo namin, may nakuha din kami. May kumbaga hindi din nasayang yung pagod namin sa nangyari na yun. Pero ang masakit lang, nakuha na kami ng kasama. Gano'ng kakalapit kay Juan Litsimbaon? Anong personalidad? Ano ba yung rank niya nun? KFC? KFC.
Bagong corporal lang ako nun eh. Matagal kayong nagbody talaga. Oo. Kami na pagdating namin dito sa Bukidnon, kami bagong organisa kami nun eh. Kami yung bagong intel sa kumpanya namin. Kaya lagi kami magkasama, mag-iriya kami. So talagang malapit kayo, Oo. hindi lang kayo. Kaming body talaga yan, mag-iriya, maglakad-lakad sa kahit saan. Yun. Sa tingin mo may pagkukulang ka sa, bakit hindi mo siya nabantayan nung panahon na yun? Hindi ko din alam kasi nakapokus kasi ako sa harap kasi eh. Ang pag-aalam ko, diyan lang sa tabi ko sa may puno na malaki. Lumapit kasi sa 60, kunin niya sana siguro yung 60 sa kabats niya. Pagsabi ng Team Sergeant namin na assault, tumayo siya. Pagtaga may pumutok pa. Doon, karabin na katama sa kanya, karabin pa. Wala lang eh. Worth it yung pag-wish niya ng buhay pa rin. Kasi sa gitna ng labanan siya nakikipag ano yun. Eh kung bilang isang kabady mo na rin siya. Kumbaga. Kasi bago kami naglakad doon, isang araw niya kinuha yung buhay sa akin. Ha? Ikinuha niya yung buhay niya sa akin ba? Kung paano siya naging sundalo, ganun ba? Yung baka papaalam na pala, hindi ko napansin din yun eh. Isa pa masaya siya. Tuwing whole time masayahin ba? Excited, gano'n. Parang masaya siya. Nagtawa. Sabihin sa'yo. Parang may pamahiin ba? Hindi ko din napansin yun sa kanya eh. Kasi maganda samahan nyo eh. Parang magkausobra pa kami sa mga kapatid eh. Sabi. Ngayon, alam mo naman na, kung may mensahe ka na para sa kanya, ano yung masasabi mo sa mga kabayanihan din niya na ginawa? Talagang yung sakripisyo niya talaga. Kumbaga, binuwi siya talaga ang buhay niya sa pangyayari ngayon. Kumbaga, hirap din mag-explain, no? Ng paano namatay siya. Kaya, hindi ko. Sabi ko ba't ganun nangyari? Hindi na siya nakapagpaalam pa, no? Kasi pantog. Yun yung pag sabi niya lang, may tama ako. May dicks. Maya, huwag ka na, humilik na. Wala na. Ang bilis lang ng bunga. Yan yung isa sa encounter na hindi ko makalimutan yun. Ilang matagal ka rin nag-lead scout? Matagal lang. Kahit Team Sergeant ako, nag-lead scout ako. Pag may trackage ako magkita, na bago pa, ako na muna yan. Bakit mo ginagawa yun? Kasi gusto ko, sa tropa ko, kupante sila ba? Kumbaga, makita man nila kung anong kung anong kakayahan ko pagdating sa bundok. Gusto ko kasi ang sa akin kasi pag may tracking sa mga nakita, mga kaya pa hang mahabol, hindi ko yan hinuan kung sa team ko. Ikaw yung mag-lead scout? Oo. Hindi rin ako mag-engage na malayuan kasi wala kang makukuha niyan. Hindi, grabe ang risk ng lead scout. Sa'yo lahat mapunta bago ma-encounter. Ang bala na sa likod, ikaw yung sasalo. Hindi man, depende kasi yan sa kuwan eh, sa posisyon ng kalaban.